Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, susubukang magtago sa mga kapulisan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Isinisisi nga dito lahat kay Attorney Renan Alon ang kasalanang ginawa ni Patricia. Kaya naman hindi papayag itong si Attorney Alon na siya lang ang magdusa sa kulungan habang o samantalang si Patricia ay malaya pa rin na nasa labas ng kulungan habang siya ay nagdudusa doon sa loob. Pipilitin ni Attorney Renan na unti-untiing sabihin kay Lilet ang lahat ng nalalaman niya. Ang problema nga lang, kung maniniwala ba itong si Lilet sa sinasabi ng sinungaling na si Attorney Renan Alon. Matapos ngang makita o madiskubri lahat ng mga kapulisan ang mga ebidensyang itinago ni Attorney Alon, ay hindi na siya paniniwalaan pa ng mga nagawan niya ng kasamaan, katulad na nga lang nitong si Eira at ni Lilet. Si Lilet nga ay porsigido na malaman ang buong katotohanan dahil gusto niyang maligtas silang lahat at gusto niyang mabigyan ng hustisya kung sino man ang lahat ng nagawa ng kasalanan nitong si Attorney Alon. Dito nga ay hindi titigil ang ating bida na makahanap pa ng mas matinding pruweba para madiin itong si Attorney Alon sa korte. Dumating na rin nga ang hinihintay nitong si Attorney Alon, ang tutulong sa kanya na attorney. Walang iba kundi si Attorney Alex Romantico. Si Attorney Alex Romantico ay isang bihasang attorney. At katulad din to noon nitong si Attorney Alon. Siya ay walang kinikilingan. Mas gusto lang nitong si Attorney Alex na hindi siya makaladkad nitong si Attorney Alon sa kahihiyan. Dahil hindi pumapayag itong si Attorney Alex na basta na lang siyang mapahiya sa mga maraming tao dahil lang sa mga krimen na ginawa nitong si Attorney Alon. Kaya naman kahit na nga hindi gusto nitong si Attorney Alex na tulungan itong si Attorney Alon, ay wala siyang magagawa kundi pilitin na lang si Attorney Alon na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Kaya naman walang nagawa itong si Attorney Alon, kundi ang aminin lahat ng kasabwat niya at aminin lahat ng krimen na ginawa niya talaga para mas malaman nga nitong si Attorney Alex kung ano ang susunod na hakbang niya o hakbang nila sa korte kung sakaling masundan na o mapagpatuloy na ang hearing para kay Attorney Alon. Samantala ito ngang si Eira ay hindi na alam kung ano ang gagawin niya dahil nga sa sunod-sunod na problema na kinakaharap niya. Nakuha pa nga rin niyang awayin ang kanyang kapatid na si Lilet Matias kahit na nga ito ngang si Lilet ang dahilan kung bakit nahuli o nabuking ang lahat ng kasalanan na ginawa ni Attorney Renan Alon. Hindi matanggap nitong si Eira na si Lilet muli ang tama at siya ulit ang mali. Ang mahirap nga lang dito kay Eira ay hindi siya marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Gusto nga nitong si Eira na siya pa rin sa huli ang magiging tama sa mata ng lahat ng tao. Hindi niya alam na ginagawa nga lang nitong si Lilet ang lahat para protektahan siya, para protektahan ang kanilang sarili. At dahil nga handa na itong si Attorney Alon na sabihin ang lahat dito sa ating bida na si Lilet Matias, inutusan niya ang kanyang abogado na si Alex na tawagan itong si Lilet upang makausap silang dalawa ni Attorney Kurt. Dito nga ay nabigla ang ating bida na si Lilet kung bakit ba gusto siyang makausap nitong si Attorney Alon. Sinabi nitong si Attorney Alex na gusto silang makausap dalawa ni Attorney Alon dahil may gusto raw sabihin at ipagtapat itong si Attorney Alon sa ating bida na si Lilet Matias.
Hindi naman makapaniwala itong si Atty. Lilet Matias na may gustong sabihin sa kanya itong si Atty. Alon. Nag-aalangan pa nga itong si Atty. Alon o ito nga si Lilet dahil hindi niya alam kung magsasabi pa ba ng totoo o paniniwalaan pa ba niya ang lahat ng sasabihin ni Atty. Alon sa kanya. Pero bilang isang abogado, kailangan niyang malaman o pakinggan ang sasabihin nitong si Atty. Alon. Kaya inaya niya nga itong si Kurt na magpunta sa presinto para personal nga na makausap itong si Atty. Alon. Pati na rin nga ang abogado niya na si Atty. Alex Romantico. Handa na nga itong si Atty. Alon na ibunyag kung sino talaga ang nasa likod ng pagkamatay ni Atty. Meredith. Inumpisahan ni Atty. Alon. Sinabi niya kay Lilet at kay Kurt na kilala niya kung sino ang totoong pumatay o totoong sospek sa pagkamatay ng kanyang ina na si Atty. Meredith. Nagulat at nanlaki ang mata nitong si Lilet. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya pa si Atty. Alon. Pero pinagpatuloy pa rin ni Atty. Alon ang lahat ng kanyang statement. Dito nga isinabi nitong si Atty. Alon na si Patricia ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith, ang ina nitong si Lilet at ni Ira. Hindi makapaniwala ang ating bida na si Lilet Matias. Hindi niya akalain na si Patricia pala ang pumatay sa kanyang ina. Sa una nga ay hindi naniwala itong si Atty. Lilet Matias dito kay Atty. Alon. Pero bandang huli, sinabihan siya nitong si Atty. Alon ng mga patunay. Kailangan daw nitong si Lilet ng patunay na makapagtuturo talaga na si attorney o ito nga si Patricia ang pumatay talaga sa kanyang ina na si Atty. Meredith. Sinabi ni attorney lahat o ni Atty. Alon ang lahat ng nalalaman niya. Sinabi niya na may ebidensya rin siya na makakapagpatunay na si Patricia ang totoong pumatay dito kay Atty. Meredith. Kasabay nga ng pag-uusap nitong si Atty. Lilet Matias, Kurt, Atty. Alex at Atty. Alon ay biglaan naman nagsidatingan ang mga kapulisan. Na-recover na nga nila ang mga detalye sa cellphone nitong si Atty. Alon. Nakita nga nila ang numero nitong si Patricia. Kaya naman, mas tumindi nga ang tensyon dito. Dahil napatunayan nga na totoo ang sinasabi nitong si Atty. Alon dito sa ating bida na si Lilet Matias. Dahil paano nga o bakit nga naman ba tatawagan nitong si Patricia kung wala silang ugnayan dalawa nitong si Atty. Alon? Bakit sila magtatawagan dalawa kung hindi sila magkasabwat? Kaya naman ngayong nalantad na nga ang lahat ng katotohanan dito kay Lilet. Litong-lito siya. Hindi niya alam na nakakasama na pala niya ang taong pumatay sa kanyang ina na si Atty. Meredith. Matanggap pa kaya nitong si Lilet ang naging krimen nitong si Patricia? Ano kaya ang magiging reaksyon nitong si Ramir kapag nalaman niya na ang kanyang asawa ang tunay na pumatay sa ina ng kanyang anak na si Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.